So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 6, verse 27 hanggang 36. Luke chapter 6, verse 27 hanggang 36. Okay, so maaari po ba tayo tumayo? So, ito pong pag-aaralan po natin ay dulot ng Panginoon patungkol po sa pag-ibig sa mga kaaway. Luke chapter 6, verse 27 to 36, ito po ang sinasabi. Subalit, sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo, at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahirap lamang sa mga tao, mayroon kayong inaasahang tanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala sa inyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo, gaya ng inyong Ama na maawain. Salamat po sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin at humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, dakila sa lahat, aming Diyos at aming Ama, salamat po sa hapon na ito. Salamat sa oras at pagkakataon na makikinig kami ng salita mo para turuan mo kami, itama mo kami, at gabayan mo kami sa aming paglakad at aming pagsunod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang tanging marinig po namin ay katotohanan lamang na nanggaling sa iyo at ikaw lamang po ang mapapurihan. Bigyan mo ng karunungan, pangunawa at kagalakan ng bawat isa at kagisingan ng aming mga isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan, sige po, pari na po tayong maupo. Sinusubukan lang po natin kung gising pa ang bawat isa. Okay. So, ito pong pag-aaralan po natin ay sabi ko nga po kanina, may kinalaman po sa ating mga kaaway. Sino po ba may kaaway dito? Yan, okay. So, ito pong pag-aaralan po natin ay isa sa sinasabi nilang pinakamahirap daw ng utos. Dahil ang inuutos po dito ng ating Panginoon ay isang bagay. Mahalin mo ang iyong mga kaaway. Yan. Okay. So, bago po muna tayo dumako dun, ano po ba meron? Okay? So, ito pong sitwasyon na nandito ay ang ating Panginoon sa Kristo po ay nasa bundok. At napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. Gusto nilang makinig sa mga tinuturo ni Jesus. Gusto nilang maka-experience na gumaling. Okay? So that's why sumusunod po sila sa ating Panginoon. So nakita po ito ng ating Panginoon sa Kristo at tinake niya po yung opportunity para turuan po sila. Bakit po? Kasi po, ang mga Hudyo ay meron pong problema. Okay? Ano po yun? Yung mga nagtuturo po sa kanila na kautusan, mali po yung tinuturo sa kanila. At yun po yung gustong itama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, kung titignan po natin sa Matthew chapter 5, verse 43, meron din pong sinabi ang ating Panginoon dito. Sa Matthew chapter 5, verse 33, sabi ng ating Panginoon, narinig ninyo na sinasabi. So, ibig sabihin, itinuro pala sa mga tao. Ano yung itinuro sa mga tao? Ibigin mo ang iyong kapwa at kabuotan mo ang iyong kaaway. So, sabi ng Panginoon, narinig nyo sa templo, sa mga nagtuturo sa inyo, na ibigin mo yung kapwa mo, tapos kaupuotan mo yung kaaway mo. Okay.
At yung pinanggalingan po nito ay matatagpuan po natin sa Old Testament. Sa Leviticus chapter 19 verse 18. Ano sabi doon? Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. So ano po yung nakikita nyo na pagkakaiba? So sabi ng utos ng Diyos sa Leviticus ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Pero ang naituro sa mga tao ay ibigin mo ang iyong kapwa at kapukutan mo ang iyong mga kaaway. So nakita natin na mali yung tinuturo sa kanila. Okay? That's why sinabi ng ating Panginoon, okay, meron akong iuutos sa inyo. Sabi ng ating Panginoon dito, sa mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Okay, at yun po yung kabuuan ng pag-aaral po natin ngayong hapon. Maraming tanong, sino ba yung mga kaaway? Paano ba natin sila mamahalin? At sa kanino tayo hihingi ng tulong para magawa po natin yung bagay ngayon? Okay. So, una po sa Luke chapter 6, verse 27 to 28. Basahin ko po ulit ang sabi dito. Subalit, sinasabi ko sa inyo ng mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoon sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang umaabot sa inyo. So, unang magiging tanong po dito ay, sino ba yung tinuturing ng ating Panginoon ng mga kaaway? Ito ba yung mga tao na nakagalit natin? Ito ba yung mga tao na nagsabi sa atin ng masama? Ito ba yung mga tao na hindi tayo okay sa kanila? Sila ba yung tinuturo ng Panginoon ng mga kaaway po natin? Ang sagot po ay, hindi po. Okay? Pero, tayo pong mga Kristiyano, itinuturo din ng Biblia na kung meron man tayong makaaway, meron man tayong tao na may galit sa atin, ganun pa rin po ang nais ng Diyos sa atin. Paano po yun? Ibigin pa rin po natin sila. Ipanalangin, patawarin. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4, verse 32, sabi ng sumulat, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So yun pa rin yung kalooban ng ating Panginoon. Na kung meron man tayong mga nakagalit, meron man tayong nakaaway dyan sa ating mga kapitbahay o saan man, ang sabi ng Panginoon, ibigin pa rin natin sila. Okay? Pero babalik po tayo sa utos ng Panginoon. Sino ba talaga? Sino ba talaga yung tinuturing po ng mga kaaway dito? Okay? So mahalaga po kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, isa rin po sa tinitingnan natin yung original na language. Kasi doon po natin makikita ano pala yung gustong ipamig ng ating Panginoon. Okay? So yung term po na kaaway dito, yung salitang kaaway, sa English ay enemies. Ang language po na ginamit dito is ectrus. Sabihin niyo po, ectrus. Ectrus. So, yan po yung language na ginamit. At ang ibig sabihin po nun is, yun yung mga tao na sumasalungat at gumagawa sa iyo ng masama. Okay? Take note po. Ito pong inuutos ng Panginoon, sino po yung mga nakikinig sa Kanya? Yung mga sumusunod po sa Kanya. So, sa madaling salita, kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, or kapag ikaw ay mananampalataya at gusto mong gawin yung kalooban ng Panginoon, meron kang magiging mga kaaway. At yun yung mga tao na sasalungat sa iyong pananampalataya. Okay po. So yun yung sinasabing kaaway. Okay? At sa panahon po ng ating Panginoon, mapapansin po natin yan. Okay? Dahil po nagkakaroon na ng hati. May mga Hudyo na sumusunod sa ating Panginoon at merong mga Hudyo na galit pa rin sa ating Panginoon. So, nangyari, baka dito sa punto na ito is merong nakaka-experience na ng pag-uusig sa kanila or pagsalungat dahil sa kanilang nais na makilala ang ating Panginoon. Okay, so malinaw po tayo doon. Yung mga kaaway, sila po yung mga tao na sumasalungat sa pananampalataya mo at sa pagsunod mo sa Panginoon. So, ano ang iniutos ng Panginoon patungkol dito? Yun po yung paulit-ulit ko na pong sinasabi, ito po ay ibigin po natin sila. At ang original na language po ulit na ginamit dito is agapate. Sabihin niyo po, agapate. Agapate. So, ang ibig sabihin po nito is unconditional or the highest form of love.
At alam po natin, sino lang po yung kayang gumawa ng bagay na yun? Nung kayang umibig ng walang kapalit. Sino po? Ang Diyos. Okay? So sa madaling salita, para tayo magawa natin na ibigin yung ating mga kaaway, yung mga taong nanakit sa atin, dapat muna nating makita at maranasan ang pag-ibig po ng Diyos. Okay. At dito po sa utos ng Panginoon, meron siyang 3 bagay na tinuturo sa atin. Paano mo mamahalin ang iyong mga kaaway? Unang bagay po, ang sabi ng ating Panginoon dito is gawan mo ng mabuti. If meron mang tao na galit sa'yo o kaaway mo, sabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti. Yan, so medyo mahirap. Kasi tayong mga tao, alam natin kapag may taong nakagalit sa atin, ang practical na gagawin po natin, iiwas tayo. Bakit? Iwas gulo. Ayaw natin ng Okay? Pero dito, ang utos ng Panginoon, medyo may kirot, medyo may hirap. Kasi sabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti. At ang sinasabi ng Bible, dito, may utos din ng Panginoon. Sa Romans 12, verse 20, nang sabi ng Panginoon, if ever man, na ang utos ng Diyos, if ever man, na kunwari yung kaaway mo, nagugutom, pakainin mo. Yung kaaway mo na uhaw, painumin mo. Sa madaling salita, ay gawan mo ng mabuti. Kaya? Kaya sa tulong ng Panginoon. So, pangalawang bagay po, ang sabi ng Panginoon, para tayo ay ibigin natin ang ating mga kaaway, is pagpalain po natin sila. Okay? At yung language po na ginamit dito to bless them is eblogite. Sabihin niyo po, eblogite. Eblogite. Medyo nakakamulol. Okay? Pero ang meaning po nito is to bless, to praise, or to speak well. So, kanina, di ba, ang turo ng Panginoon, gawan natin ng mabuti. So, sa action. Ngayon naman, ang turo ng Panginoon sa pananalita. Okay? So, sa ating mga tao, alam po natin na napakadaling magbitaw ng salita or napakadali na magbitaw ng masasakit na salita. Totoo po yan. Okay? Pero ang inuutos po sa atin ng Panginoon dito is that pagpalain po natin sila sa pamagitan ng ating mga salita. Okay? Sa paanong paraan? Kung meron mang mag-insulto sa iyo, then pwede mo silang pahaginan ang salita ng Diyos. Pwede mo silang turuan, ipakilala kung sino ang Panginoon. Okay? At ang sabi po sa Colossians chapter 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer to everyone. Okay? Kasi totoo po yan. Bilang mga mananampalataya, makakaranas ka ng insulto sa mga tao. At ang utos ng ating Panginoon, bless them. Bless those who curse you. So, sa pananalita. Okay? Pangatlong bagay po, paano natin iibigin ang ating mga kaaway? To pray for them. So, anong ibig sabihin nun? Yung thought natin, kung paano natin sila iisipin. Okay? So, sabi ng Panginoon, ipanalangin mo ang mga umaapi sa iyo. So, again, madaling mag-isip ng masama sa isang tao. Pero, itinuturo ng Panginoon, ano yung iisipin mo sa tao na nakagawa sa iyo ng mali? Gawin mo muna is ipanalangin mo. Ano yung laman ng panalangin mo? Lord, pinagpe-pray ko na sana patawarin mo tong tao na nakagawa sa akin ng kasalanan. Lord, pinagpe-pray ko na sana gamitin mo ako para baguhin mo yung buhay ng tao. Yun po yung magiging isipan natin. Kung baga, ang magiging focus natin is yung kapakanan pa rin nila. Hindi, Lord, etong tao na to, ikaw na bahala sa kanya. Ayan. Hindi po. Ang gusto ng ating Panginoon is ipag-pray natin sila para sa kanila pa rin kapakinabangan. Yun yung ibig sabihin ng pag-ibig. At alam nyo, ang pinaka-the best na example ng pag-ibig sa mga kaaway, sino po nakagawa nun? May ideya po kayo? Ang ibang nakagawa nun, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kilala niyo po si Judas. So si Judas, kilala po natin yan. Siya yung nagtakul sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na si Judas, na-experience niya lahat ng kabutihan ng Panginoon? Na-experience niyang alagaan ng Panginoon, na-experience niyang turuan ng Panginoon. Kahit ngayon pa ni Judas, sinugasan ng Panginoon. Pero, alam ni Jesus na later on, itatakon siya ni Judas, pero minahal pa rin siya ng Panginoon. Naalala niyo po, isa pa,
nung hinuli na po ang ating Panginoon sa Garden of Gethsemane, diba? Nung hinuli na siya, merong alagad si Pedro. Kumuha siya ng tabak, tapos tinaga niya yung tenga nung humuli sa ating Panginoon. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanya, wag, itigil mo yan. Tapos pinagaling ng Panginoon yung tenga ng lalaki na yun. Ano pa? Yung ating Panginoong Jesucristo, nakapako siya sa krus. Anong ginagawa ng mga tao? Pinagtatawanan siya, iniinsulto siya. Pero isa sa mga binitawang mga salita ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba napakaganda po? Dito pinakita ng Panginoon yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga kaaway. At syempre, hindi na tayo lalayo. Isa rin sa pinakamagandang example is kung paano tayo inibig ng Diyos. Bakit? Kasi tayo alam natin, tayo dati mga kaaway tayo ng Diyos. Kasi nabubuhay tayo sa kasalanan. Ginagawa natin yung bagay na ayaw ng Panginoon. Pero dahil iniibig niya tayo, ang ating Panginoon Jesucristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung kasalanan ng mga kaaway niya. At walang iba po yun kundi tayo. Binayaran niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Binayaran niya even yung kasalanan ng mga Pariseo. Binayaran niya even yung kasalanan ng mga taong nagpapako sa kanya. Diba ganun po kalaki yung pag-ibig ng ating Panginoon at yun yung ninanais ng Diyos na gawin din po natin sa mga taong uusig sa atin. Mahirap? Yes po, mahirap. Pero hindi imposible sa tulong ng Panginoon. At alam niyo po, once na ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoon, meron po yung pagbabago ng puso. Bakit napakahalaga yun? Kasi sa puso natin, ano ang sinasabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, marumi yung puso natin. Mapanlin lang yung puso natin. So lahat ng bagay na masama na gagawin mo sa isang tao, manggagaling yan sa puso po natin. Okay? At kasama na rin po doon yung gantihan mo, yung gumawa ng mali sa'yo. Okay? Pero dahil binago na ng Panginoon ang ating mga puso, then posible sa isang mananampalataya na ibigin ang kanyang mga kaaway. Maaaring dumating man sa punto na gusto mong i-validate yung nararamdaman mo. Gusto mong mga tuwiran sa na binabalak mong masama sa isang tao. Pero dun pa rin tayo susunod sa ulos ng Panginoon na ibigin natin ang ating mga kaaway dahil merong nang nagpapago sa iyo. Kung ikaw ay totoong tagasunod ni Kristo, then yun po yung gagawin po natin. Ibigin ang ating mga kaaway. Okay? So next naman po sa verse 29 to 31, nagbigay po ang ating Panginoon na example dito. Huwag kang gaganti. Okay, ang sabi po dito, sa sino mang sumampal sa iyo sa pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa sino mang umagaw ng iyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo at kapag inagaw ng sino man ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din naman ang gawin ninyo sa kanila. So meron utos ulit ang Panginoon. In order to love our enemies, then matuto po tayo na magpigil at huwag gumanti. Okay? Kasi meron po ulit problema dito. Meron na namang maling turo sa kanila. Okay? Sa Matthew chapter 5 verse 38, ang sabi ng ating Panginoon, narinig ninyo. So ibig sabihin, meron na namang tinuturo sa kanila. Ano po yun? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Okay? At ito pong sinabi ng ating Panginoon, nanggaling yan sa Old Testament. Sa Exodus chapter 21, verse 23 to 24, sabi dito, subalit kung may anumang pinsalang sumunod, magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Okay, so yun yung pinanggalingan. Okay? Pero kung babasahin po natin yung Old Testament, yung pinapatukuyan po ng ni Yahweh na utos dito ay walang iba kundi hustisya. Okay? If meron mang nakagawa ng masama sa iyo, dapat mayroong hustisya. Pero, mali ulit yung pagkakaintindi po ng mga religious leaders. Ang pagkakaintindi nila, kapag mayroong tao na gumawa sa iyo ng mali, gantihan mo rin ang ganong kabigat na bagay. Kapag sinuntok ka, suntokin mo rin. So, parang ganon. Yun yung naintindihan nila at yun yung tinuro nila sa mga tao. Pero sabi ng Panginoon, kapag may sumampal sa iyo sa kanan, iharap mo yung kaliwa.
Ayan. Diba tayo mga Pilipino, isa po sa mga napapanood natin lagi sa mga teleserye, hindi mawawala yung sampalan, yung bida at saka yung kontrabida. Okay? So anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kapag daw pala may sumampal sa atin, iharap mo yung kaliwa. Eh paano kapag sinampal yung kaliwa mo, iharap mo yung kanan? So kailan tayo titigil hanggang sa mawala yung mukha mo? Yung po ba yung gusto i-ano ng Panginoon? Okay? So, ang gusto kong ipakita dito ng ating Panginoon, sa example, ito po yung ibig sabihin niyan. Sa panahon po kasi ng ating Panginoon, so Kristo, kapag sinampal ka ng tao gamit ito, kapag sinampal ka ng tao gamit yung kamay niya ng pagganon, ibig sabihin, minamaliit ka ng tao yun, iniinsulto ka. Okay? So, sa madaling salita, kapag mayroong tao na nang-insulto sa'yo, nanlait sa'yo, nagsabi ng masamang bagay sa'yo, ang sabi ng ating Panginoon, huwag tayong gaganti. Okay? Kahit naman po sa atin, meron tayong tinatawag na sampal sa mukha. Alam niyo po ba yun? Ayun, parang ganun lang din. Diba? Napahiya ka. Pero ang sabi ng Panginoon ay huwag kang gaganti. Doon pa rin tayo sa inuutos ng Panginoon na kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, matuto tayo na ibigin ang ating mga kaaway. So another example po na binigay ng ating Panginoon. Paano naman kung merong kumuha ng ari-arian mo? Ano yung gagawin mo? Sabi ng Panginoon dito, isuwag mo na bawiin ang mga iyon. Eh, ano yung tinuturo ng ating Panginoon dito? Maging considerate po tayo. Maintindihan po natin. Maging generous tayo. Kasi sa panahon po noon, ang mga taong gumagawa lang po noon yung mga may hirap at nangangailangan. Okay? So, ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. Kapag merong gumawa sa atin ng mali, o gumawa sa atin ng masama, dahil sumusunod ka sa ating Panginoon, huwag agad natin naisipin, Lord, pinagpe-pray ko yung tao na to. Ikaw na bahala sa kanya. Hindi po. Ang dapat mong maging ugali ng mga taong sumusunod sa Panginoon, okay, Lord, turuan mo ako, bakit ganito yung ugali ko ng tao to? Kasi alam niyo, meron po ako napanood, may isang nagtuturo, nagpipreach sa labas sa maraming tao. Tapos maya-maya, may lumapit sa kanya. Nilalait siya, inaalikusta siya ng tao, sinasabihan ng mga masasakit na salita. Tapos sinabi ng preacher, nung nagtuturo, bakit ka ganyan? Bakit mo ginaganyan? Okay? Tapos ang sabi ng lalaki, kasi yung Diyos mo, ganito, ganyan. So, pinento niya yung experience niya sa kanyang pamilya, yung trauma niya nung bata siya. So, doon na intindihan nung nagsasalita na kaya pala ganun yung ugali ng taong yun kasi naranasan niya yung mga bagay yun. Okay? So, ganun din po sa atin ng mga mananampalataya. Dapat maunawaan din po natin yung ginagawa po nila. Dapat matuto pa rin tayo na maging maintindihin at mapagpatawad. Dahil alam po natin na wala ring ibang gagamitin ng ating Panginoon, kundi rin tayo para makilala po nila ang ating Diyos. Okay? At maaaring maisip natin na, kung mapapansin natin dito sa utos ng Panginoon, parang walang natira sa atin. Alam niyo yun, laging tayo yung gagawa, laging tayo yung kikilos para sa kapakanan ng iba. At maaaring isipin natin na, Lord, bakit parang ang hirap naman? Lord, bakit parang hindi pabor sa akin yung utos na yun? Unang bagay po natin tatandaan na before po natin ito nabasa sa Bible, naranasan na po nito ng ating Panginoon. Kung tatandaan niyo po yung storya, nung tinakip ang ating Panginoon sa Kristo, simula nung dakpin siya sa Garden of Gethsemane hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, tuloy-tuloy yung pag-iinsulto, pagbugbog, pagtadyak, pagtura, pagmura sa ating Panginoon. Pero wala kang mababasa ni isa na gumanti ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Pangalawang bagay, yung pagsumo mo o yung pag-surrender mo sa Panginoon sa bagay po na ito, mga kapatid, ito po ay hindi kalugihan. Kundi ito rin po ay para sa ating kapakinabangan. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubayan niyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So malinaw na iniutos sa atin ng Biblia, huwag kang gaganti.
Kung meron mang gumawa sa'yo ng masama, huwag kang gaganti. Ano na lang yung gawin mo? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya yung hukom. Lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Kung ano man yung ginawa ng tao sa atin, kasi alam niyo po, si Satanas, Diablo, kaya niyang gumamit ng mga tao para pahirapan ng mga mananampalataya. Ito po yan. At maaaring ilan sa atin na i-experience yan. Okay? Pero if ever na maranasan po natin yung bagay na yun, ang iniutos ng Diyos sa atin ay pagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Kung ano man yung magiging desisyon, magiging aksyon ng Panginoon patungkol sa bagay nito, ang Diyos na ang bahala. Ang importante, nagawa mo yung parte mo na huwag kumante at mahalin pa rin sila. Okay? So next naman po, sa Luke chapter 6, verse 32 to 36, ito na yung pinupunto ng Panginoon. Lord, bakit iniutos mo to? Lord, gusto ko sumunod sa'yo, pero bakit ito yung inuutos mo sa akin? Ang sabi ng Panginoon sa verse 32, kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? So, pinupunto lang dito ng Panginoon, kung minamahal lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin, then ano yung pagkakaiba natin sa mga tao na walang pagkakilala sa Diyos? Okay? So, gusto lang pong ipakita dito ng Panginoon, gagawin mo yung utos na yan, iibigin mo ang iyong mga kaaway para makita ng mga tao na ikaw ay sa Kanya. Na ikaw ay sa Diyos. Okay? And in order to love our enemies, dapat wala tayong pagtatangi. Kasi mismo ang Diyos niya, hindi siya nagtangi. Namatay siya para sa kasalanan ng lahat ng tao. Pinagpapala niya pa rin. Meron pa rin siyang biyaya sa mga mananampalatayanan o sa hindi. Ganon kabuti ang Panginoon. So, hindi siya nagtatangi. Para sa ating mga tao, totoo. Totoo na mas madaling mahalin yung mga taong nagmamahal sa atin. Pero kapag mamahalin na natin yung mga taong nanakit sa atin, medyo parang may kirot. Okay, may kirot yan. Okay? Pero dito, is itinuturo ng Panginoon yung isang magandang bagay. Ano po yun? Na yung utos po ng ating Panginoon na ibigin mo ang iyong kaaway, meron din siyang mindset na itinuturo po sa atin. Ano po yun? Once na ang isang mananampalataya ay iniibig mo ang iyong kaaway, ano ang nakikita nila sa iyo? Nakikita nila na ikaw ay, o tayo ay, mga anak ng Diyos. The people will see that we are acting as children of the Most High God. Dahil sabi ko nga po, walang ibang gagamitin ng Diyos para makilala siya ng mga tao, kundi tayo rin, yung pagiging iba mo. Okay? And if ever man nalaitin ka, insultuin ka, or awayin ka ng mga tao, is hindi na mahalaga yun. Bakit? Kasi ang magiging goal lang po natin is makita nila kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Okay? And kung tayo, isa kang tunay na mananampalataya, ikaw ay tagusunod ng ating Panginoon, you will do more than just loving your neighbor, kundi you will love your enemies as well. Magiging hayag na gagawin natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay mahabagin, tayo rin ay maging mahabagin. Kung Panginoon ay perfecto, then pagsusumikapan natin na maging perfecto at maging katulad ng ating Panginoon. At kasama na rin yun is yung pag-ibig sa ating mga kaaway. Okay? So yun po yung tinuturo ng ating Panginoon. So every time na mahihirapan tayo na ibigin yung mga tao na nananakit sa atin dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, lagi tayong titingin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Love your enemies just as how Jesus loved us. Okay? So doon po nagtatapos yung ating pong pag-aaral. At bago po yun, ay meron po akong iiwan na mga tanong sa inyo. Una po, sino ang mga kaaway mo? Kanina po, narinig natin, kapag sinabing kaaway, sila yung mga tao na sasalungat sa iyo sa paglakad mo bilang mananampalataya. Sila yung mga tao na pipilitin kang pahirapan
dahil sumusunod ka sa ating Panginoon. So, sino ang mga kaaway mo? Maaring mga kamag-anak, maaring mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, kakilala, kahit sino. At alam ko po, na maaaring meron tayong mga naisip ng mga tao. At ang sunod pong tanong dito is that bilang Kristiyano, kaya mo ba silang mahalin gaya ng pagmamahal sa iyo ni Kristo? Ang tanong po dito ay paano? Okay? So, salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Magandang hapon po sa inyo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, dakila sa lahat, aming Diyos at aming Ama, salamat po sa hapon na ito, sa pagkakataon ng pag-aaral ng salita mo, sa blessing ng salita mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gamitin para maihayag yung pag-ibig mo sa mga tao at turuan mo kami na tanggapin at mahalin ang aming nakakaaway, ang mga taong umusig sa amin. Salamat po, Panginoon. Dito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas ni Jesus.